May mga bagong dumating na naman sila dito mga kabiyahe na unit. Ito nga yung bagong-bagong labas nila, 2025 model na Rosy Force 150i. So ito na mga kabiyahe, si Rosy Force 150i. Ayan. Kulay black, glossy. Napaka-brusko ng kulay. At ito yung 2025 model mga kabiyahe ni Rosy. At ito ay naka water-cooled na at naka 4 valve. Ayan. So ikutan muna natin mga kabiyahe para makita nyo yung mga details ng Rosy Force 150i. Kung mapapansin nyo mga kabiyahe, sobrang aesthetic talaga itong visor niya dito. Kasi dito sa taas, meron siyang lens na transparent. Makapal yan mga kabiyahe. And then dito sa baba, ano siya, hard plastic. May pagka parang ulo siya ng bupalo. Ayan. May winglet pa siya dito. Ayan. Para sa headlight niya. Yan yung profile dito na makikita natin kay Rosy Force 150i. Tingnan naman natin mga kabiyahe yung kanyang headlight. Ayan. Naka-LED na yan mga kabiyahe. Napaka-aesthetic at yung meron pa siya ditong daytime running light. Ayan, ito, pag naka-activate yung ating unit, sadyang napaka-aesthetic talaga na itsura nito mga kabiyahe. At ito, kung mapapansin ninyo, meron siya ditong pausli. Abang yan mga kabiyahe. Kasi ito, pwede ninyong pabutasan. Nauusok kasi ngayon, may nabibili tayo online, yung mga camera. So, itong unit na ito, ayan, linagyan na niyang abang. Yan, pwede natin lagyan niya ng camera, bubutasan lang. Diyan natin i-install. So, goods na goods dahil naglagay si Rosy ng ganon. Kahit hindi man niya linagyan, at least na babasa niya sa atin o na ano niya rin yung mga gusto ng mga rider o ng mga mamimili. Kaya linagyan niya yan. So, yun yung purpose niya mga kabiyahe. At tingnan nyo rin yung kanyang turn signal. Oh. Napaka-aesthetic. LED na rin niya mga kabiyahe. Ayan. Napakalinis ng pagkakagawa. Rosy Force 150i, napakaganda. Malaki yung telescopic forks, suspension natin dito sa unahan, at yung kanyang fender na napaka ganda talaga mga kabiyahe. Ayan oh. Pati yung kanyang goma mga kabiyahe, nakaka-amaze. At yung looks niya pala mga kabiyahe, no, may pagka-camouflage, black, matte black camouflage looks. Ayan. Hindi na siya masyadong nakakasawa tingnan itong unit ni Rosy ngayon na bagong labas. At kung mapapansin niyo mga kabiyaya, ito, naka CBS na siya. So naka combi brake system na siya mga kabiyahe. Kung magbi-brake tayo sa unahan, 70% napupunta sa unahan at 30% naman sa likuran. Yung kanyang telescopic port, ayan, hindi na sticker ang nakalagay dito mga kabiyahe. Nakaukit na yan o naka-emblem na metal na yan na alloy. Ayan. At yung kanyang brake system dito sa unahan, naka-disc brake rotor na tayo dito na malapad, naka-dual piston caliper, sadyang napakaganda na talaga mga kabiyahe. Yung kanyang mags, wow, ang lupit din mga kabiyahe, ang ganda. Hindi mo masasabing Rosy talaga yan. At yung sukat ng gulong niya dito mga kabiyahe, 110 by 70 by 13. So napakaganda rin ng sukat ng kanyang gulong. Hindi mahirap hanapin sa market kung tayo ay magpapalit na ng goma. Silipin natin yung kanyang headlight. Meron siyang dalawang projector lamp headlight. Ayan. Malakas ang bugan yan mga kabiyahe. Hindi lang pala siya basta-basta lang na LED, kundi naka-projector lamp headlight pa itong unit ni Rosy. So punta natin yung kanyang sides. So pagdating naman dito mga kabiyahe sa sides niya, sa bandang kanan, ito makikita natin dito yung decals na napaka-aesthetic, kulay gold at may rosy puti. Yun yung decals na makikita natin dito, which is napakalinis niyang tingnan at napaka-forma. At saka isa pa mga kabiyahe, talagang hindi na si Rosy, yung kadalasan na ginagawa niya, yung mga nakaraan ay mga sticker. Pero ngayon nakikita niyo mga kabiyahe, naka-emboss. Ang lupit. Ang ganda niya mga kabiyahe. Pwede mo nang ibandera si Rosy. At saka nakita nyo naman yung mga edges niya. Oh.
Yung nabanggit nga natin dito sa may headlight niya, may winglet na siya, nakakadagdag angas. At syempre, hindi lang angas, yan din ay para din sa kanyang aerodynamic dahil mga matutulis yung kanyang mga edges. So dito tayo sa may gitna. Ayan, may makikita tayo ditong decals na electronic fuel injection. Ayan. At syempre, naka water cooled at naka 4 valve na yan mga kabiyahe. At napakalinis talaga ng pagkakagawa niya. Porsche, ayan, naka-emblem. Hindi na sticker mga kabiyahe. Dahil nga naka-water cooled mga kabiyahe, ayun ang radiator natin. At mayroon din siyang cover. Solid. Yung footpeg ng ating pillion. Metal ito, alloy. Ang ganda. Ito naman mga kabiyahe, yung appearance ng ating tambucho o exhaust. Brusco din, malaki. May heat guard. Ayan. At metal, yung kanyang end cap. At yung kanyang tip na malaki. Silipin natin yung braking system niya mga kabiyahe. Naka disc brake rotor na rin tayo dito mga kabiyahe. So front and rear ay naka disc brake na at naka CBS pa. Naka single piston caliper at naka dual shock absorber tayo dito. Nasadyang kahit gamitin natin ng mag-aangkas tayo ng medyo malaki-laki, kakayanin ito dahil naka dual shock absorber tayo dito. At may mudguard din tayo dito sa loob. At cover na cover yung kanyang engine. Sukat nga pala dito mga kabiyahe sa likuran. Napakalapa din. 130 by 70 by 13. So parehas 13 yung unahan tsaka likod mga kabiyahe. At ito naman ang appearance dito sa kanyang fender sa likuran. May reflectorize tayo dito. May ilaw dito sa ilalim. At syempre pa yung ating taillight na napaka-aesthetic. LED yan mga kabiyahe. At yung kanyang looks, sabi ko kanina may pagka-camouflage looks at matte black. Ito yung CVT natin, air filter mga kabiyahe, ito ay nasa taas. Ito naman yung CVT niya. Itong plastic na ito, cover lang ito mga kabiyahe. Yung nasa loob nito, yun yung alloy, metal. So hindi siya magagasgas dahil merong siyang linagyan na cover sa kanyang CVT. So dito naman tayo mga kabiyahe sa kanyang instrument panel. Naka-LCD instrument panel siya mga kabiyahe. Hindi lang natin may pakita yung kanyang animation kasi hindi siya naka-activate. Pero naka-LCD board panel na yan mga kabiyahe. Pagdating naman dito sa kanyang manibela, dito sa kanan, yung brake lever natin dito, adjustable. Ayan, na-adjust yan. Goods na goods. Meron tayo sa mga switch niya. Ito, may engine kill switch tayo dito. Start and stop, engine kill switch. At napaka-smooth ng kanyang throttle. Naka-bar end na metal. At yung on and off ng ating headlight. Yung electric starter. Ayan. Yun yung mga makikita ditong switches sa bandang kanan. Pagdating naman dito sa kaliwa, same din sa brake lever sa kanan na naka-ano rin ito mga kabiyahe. Adjustable din. Ayan, yung brake dito. Para naman sa likod dito. Meron din tayo dito mga kabiyahe. Fast light. Ayan o. Fast light. High and low beam ng headlight. Installed siya ng hazard. Ayan. Yung ating turn signal switch. At saka yung busina. So, yun yung mga switches dito sa kaliwa. Dito naman sa may pinakasentro ng manibela natin, dito naka-install yung USB charging port. Ayan, USB. At syempre, meron din tayo ditong Type-C. Ayan. So, ang kailangan na lang natin dito mga kabiyahe, yung charging cable. Ondago na yan. Dito naman sa ignition switch natin, may physical key pa siya mga kabiyahe. Ayan. At may dalawang bulsa na malalim. May cover. Ayan. So, hindi mababasa yung ilalagay natin dito ang wallet. Hindi rin tatalon o basahan. Kasi mayroon siyang cover. May lock pa siya. Ito rin. May cover din siya. So, secured na secured mga kabiyahe yung lahat ng ilalagay natin dito sa mga bulsa niya. At ito naman yung kanyang bukasan ng fuel. Ito naman mga kabiyahe, yung appearance ng upuan ni Rossi Force 150i. Sa unit na ito, hindi mo na kailangan kabiyahe magpa-upgrade ng upuan dahil kung mapapansin ninyo, naka-camel back seat na siya. Hindi lang basta-basta siya naka-camel back seat, meron din siyang may combination ditong matigas na plastic. Kamukha ng mga mamahaling upuan mga kabiyahe. At dito, naka-emblem pa
yung Rusi. So, dala-dala niya yung kanyang brand. Ayan. At yung mga tahi nito mga kabiyahe, masasabi rin natin na talagang quality talaga yung pagkakagawa dahil naka-double stitches na yan at kulay white. Ayan yung mga groove niya. Sadyang iba na talaga ang design ngayon ng Rusi. Maging itong kanyang pinaka-camelback seat o yung divider niya. Malaking tulong yan sa ating mga rider. At the same time, sa pillion din dahil hindi siya madadaos-dos dito sa ating rider. At sa ating rider naman, malaking benefits ito dahil yung kanyang hips makakasandal dito kahit gamitin ito mga kabiyahe pang long ride, goods na goods. Ito naman yung kanyang grab bar na solid. Tingnan natin yung underseat box. Yun ang laki rin mga kabiyahe ng underseat box niya. Subukan natin mga kabiyahe ipasok yung helmet. Yung size ng helmet natin mga kabiyahe, XL ito mga kabiyahe. Susubukan natin kung kasya. At may camera pang nakalagay. Ganito ang lagay mga kabiyahe. Kasi pagpataob, baka hindi magkasya. Yun. So, hindi ko ilalak mga kabiyahe pero nailalak yan. Ilak ko na nga lang. Ayan, nakalak mga kabiyahe. XL mga kabiyahe yung nagkasya dito. So, kasyang-kasya, maluwag mga kabiyahe May mailalagay pa tayo ditong raincoat. Yan, dyan. At ito yung lagayan ng battery niya dito. So, goods na goods mga kabiyahe dahil yung battery ni Rusi Force 150i ay nasa taas yung kanyang battery. So, kung ilulusong natin ang baha, kahit medyo mataas-taas na hanggang tuhod o hanggang binti, hindi pa siya titirik dahil yung ating battery nakapwesto sa taas. So, ipakita ko sa inyo mga kabiyahe yung appearance ng pagkakagawa ng upuan. Kung mapapansin niyo mga kabiyahe, sobrang linis. Ang linis ng pagkakagawa. Wala ka makikita mga sobra-sobra. At saka, lapit natin mga kabiyahe, yung camera, focus natin. May goma may goma, palibot yan mga kabiyahe. So, pag binaba natin ng ganyan, selyadong-selyado yung labi ng underseat box nitong unit na ito. So, goods na goods. Tingnan mo mga kabiyahe, yung pagkakayari. Ang lalaki ng mga ginamit na spring, napaka-premium. Ilan bolt yan mga kabiyahe? Isa, dalawa, tatlo, bali 6 So ito naman mga kabiyahe, yung position natin dito sa unit na ito. Mababa lang siya mga kabiyahe. At tingnan nyo, yung turn radius ng kanyang manibela. Napakalaki Gawin nyo pala ako mga kabiyaheng reference para sa unit na ito. Ang height natin 5'6". So ayan yung position natin, medyo nakataas pero hindi naman siya ganun kataasan. At yung performance ng upuan, sabi ko nga sa inyo kanina, yung hips ng rider ay nakakasandal dito. Kaya yung performance nito sa malayuan na ride, hindi kayo mangangawit. Tingnan nyo naman. Ayan pag malayo yung biyahe nyo, ganyan ang posisyon natin. Ayan. At syempre, kung gusto nyo naman ang angas, ganito naman ang posisyon natin. Ayan. Ayan, angas nyo, di ba? Pero kung hindi naman kayo maangas, ganito lang, simple lang, ganyan lang chill ride lang tayo mga kabiyahe. Ayan. Ganito lang. Pero pag yung malayuan na nga, at medyo nangangawit na yung paa natin, pwede natin i-extend. Ayan. Ganyan na. Ang ganda ng sitting position natin mga kabiyahe. Patunguhin naman natin mga kabiyahe ang kanyang specs. Meron itong 150cc, single cylinder, 4-stroke, 4-valve, dual overhead cam, liquid cooled at naka EFI fuel system tayo dito. Maximum power, 11 horsepower at 8,000 RPM. Maximum torque, 14 Newton meter at 6,750 RPM. Bore and stroke, 57.3 mm by 57.9 mm. Compression ratio, 11.0:1. Ground clearance, 140 mm. Wheelbase, 1,370 mm. Seat height, 790 mm. Dry weight, 143 kg. Fuel tank capacity, 9 liters. Ito naman mga kabiyahe, yung presyo ni Rusi Force 150i. May cash po siya na 110,000. Kung kukunin natin mga kabiyahe ng installment, magda-down lang tayo dito ng 10,000. Kung 1 year naman, ang gusto nyo, may monthly lang tayo dito ng 10,660 per month. Ayan sa 1 year. At may rebate tayo dito ng 300 pesos. Ayan, binabasa ko na lang dito para hindi tayo magkamali.
ng informasyon na binibigay sa inyo. At sa 24 months naman o 2 taon, may 6,035 pesos tayong babayaran at may rebate din yan mga kabiyahe ng 300 pesos. At sa 3 taon mga kabiyahe, mababa na. 4,495 pesos na lang at may 300 rebate din yan. Yung rebate natin dito mga kabiyahe, maabilang natin if good payer tayo. Ibig sabihin, hindi tayo pumapalya sa ating monthly na binabayaran. So yun mga kabiyahe, bago tayo magtapos, ako po muna ay magpapasalamat sa Rusi San Nicolas Tres Bacoor branch. Ayan, dito nga po yan kay Sir Angelo. Kung nagustuhan nyo yung ating i-furniture ngayon, pumunta na po kayo dito. Shoutout sa lahat ng mga pumapasok sa Biyahe ni Frank Facebook page, TikTok, lalo na sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Tayo po ay medyo lumalago-lago na at dahil po yan sa inyo. Maraming salamat po. Kita-kits muli tayo. Biyahe ni Frank. God bless.